Hello, magandang gabi. Pero papaalam ko, no, itong video ko ay nirecord ko ito, hindi ko pa napapanood yung 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 video ni MG sa YouTube. Siguro mag-usap tayo tungkol doon bukas, 'di ba? Ito yung as of 5 PM lang to. Kasi kagigising ko lang eh. Tapos magtatrabaho ulit ako. Doble kayod tayo ngayon. Tapos ito pala, no, nawawala yung page ni, ni MG. Ito, oh. Kita ko lang page niya, itong personal niya. Sabi niya, alright, back to normal muna. Bata pa naman ako, hate na ako ni FB. So, parang nabura. I don't know, ano ba yung reason kung bakit nabura or na yung page niya, na unpublished. Diba? Hindi ko alam. Tapos dito, ito yung mga pag-uusapan natin, mga clips ng video eh. Unahin natin ito. Ito kay in-upload ni Ramil Coriano. Ni Sir Ramil Coriano. December 2, 2025 daw, nagbura daw ng mga account ang mga tumira sa kanya. Ang kinalagkad ni Makagago. Ito yung ito yung pinost ni... Ang kinalagkad ni Pilipino Sabi Lawyer. The Sabi Filipino Lawyer. Yan. Actually, hindi to kinaladkat eh. Sinasabi lang dito, di naman pala siya kilala niyan. Parang kwentong pandesal. Hindi naman ang tinitira dito yung si Jaddera mismo eh. Dito sa post na to. Well, minention nga naman kasi ni-name drop mo. 'Di ba? May bobong nag-aano sa akin eh. Sagutin nga natin 'yon, si Sir na bobo. Na, di ba men? Come on. Dito sa video ko na pinublish kanina, may nag-aano doon, may ko-comment sa akin. Si Sir Kenzek ba yun name? Ang sabi ni Sir Kenzek, sabing ganun dito, Bob talaga nitong channel na to. May post si MG, hindi ikaw. Wala naman ako sinasabing ako yung yung sinabihan na kinaladkad. Sabi ko, siya yung unang nag-name drop kasi noon. Wala kayong pake kung mag-name drop sa channel niya. Actually, ito nga yung nangyari. Walang may pake naman talaga. Ang nangyari, may nagme-message nga sa kampo ni MG na nananakot na, hoy, hindi nyo ba alam? Yang sinabi ang sinabi pa gusgusin to make it appear na kakampi eh. Yung sinabi ni gusgusin na si Jaddera nga, yan ay ganito maaring nanganganib ang buhay ni MG dyan. So may PM na gano'n kasi yung name drop niya lang naman, totoo namang wala namang wala namang laman yon. Sinabi niya lang na nakipag-meeting siya kay Jaddera. Nagkaroon lang ng kulay nung inexplain, nung nag-PM na, oy, baka para talagang pinaparamdam talaga na may gagawin yung Jaddera. So, ang ginawa, syempre, nag-due diligence, chinek kung sino yung Jaddera at binerify doon sa Jaddera yung tunay na na istorya. Tapos ako pa hindi pa makagets ng punto. Kaya nga sinasabi ni Mr. Norman na bakit kayo nag-name drop. No! Mali nga ito eh. Ito nga yung mali eh. Hindi naman nag-name drop yung just imagine, aanohin ba nila, ipopost ba nila yung Jaddera na yan kung hindi naman kasali yan sa out of nowhere, huhugot sila ng hangin. Ku-question nila pag name drop. Si FLM nga nag-start na magsabi ng Jaddera noong November 30 eh. Dito yan, Dito sa post na yan. Sana ba yun? Kaya nga in-explain ko doon sa video ko, nag-start yon
nung November 30 na post. Asan ba yun? Ito, November 30. Diyan nag-start yung Jaddera na yan. Makikinig kayo sa akin. Ganito yun ang nangyari ha. November 30, may nag-ask pa sa akin ng timeline eh. Tama. Shoutout po sa inyo. Kasi ang di umano daw, may nagtatanong daw. Wait lang, kasi baka hanapin nyo ako maghapon. Kasi baka may naghahanap. Wala naman naghahanap sa kanya. Kaya nga walang may paki dito eh. Di ba? Oh. Di ako nagpakita. Ay medyo busy at marami akong inasikaso. Oh. Marami akong inasikaso. At ayun. Kauuwi ko lang ho ng bahay. So, in-update ko lang kayo na wala namang may pakialam doon sa update na yun eh. Pero kalayaan niya yan. I do agree. Okay naman ho ako at marami hong nag-aalala at hindi ako nakita maghapon. Hindi po. Okay lang po ako. Ako'y galing ng Quezon City. Nakipag-meeting ako dyan sa mga grupo ng Crime Buster under the leadership ng aking kaibigan na si Jaddera. Diba? Nag-name drop siya. Wala namang pumansin dyan. Diba? Under daw sa nakipag-meeting daw sa kaibigan niya daw na si Jaddera. Wala namang nag-ano dyan eh. Ito hindi naiintindihan ng bobong nag-comment sa akin. Diba? Wala namang may paki dyan. Until such time, punta tayo do sa kay Attorney Savvy. Kasi may nag-PM sa kanya. Ito. Nung hindi pinapansin yung yung si Jaddera na kasi out of nowhere, sige, ni-name drop. May nag-PM kasi na ganito sa account na na Bob Robertson, 'di ba? Bigla nag-PM na ganito. The Savvy Filipino Lawyer, good morning. Inform ko lang po sa inyo na yung na-shoutout ni Norman Gusgusin sa meeting niya sa crime buster na ang leader daw ay si Jaddera. Si Jaddera ay isang maimpluwensyang kriminal. Labas-pasok sa kulungan, sangkot sa kaso ni Senator De Lima. Kung totoong nakipag-usap siya doon sa taong yon, baka nanganganib buhay ni Boss MG. Sana po ma-background check nyo kung saan nakalaya na, bla 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 bla. May nag-PM kasi na ganito, na pinapaintindi sino ba iyon. Kasi kung tutuusin, wala naman talagang pumansin doon sa name drop na yon. Nung nag-due diligence ngayon yung mga abogado, 'di ba? In-inquire nila, sino ba yung Jaddera na yon? Ito na yun, nalaman na yung totoo, 'di ba? O nag-PM siya, good afternoon. Gusto ko lang sana i-verify if kilala ni Jad si Norman Mangusin. Ginagamit kasi ang pangalan as pananakot. Baka pwedeng maiparating nyo kay Jad. Dati akong associate sa firm, 'di ba? Attorney R. Palad, salamat. So may link si Attorney Sabi dun sa Jaddera na yon, through dun sa dating associate dun sa firm na yon. Now, tinawagan niya, binerify niya. Ang sabi gano'n ni Jaddera, i-aanuhin ko na lang, i-shortcut ko na lang. Ang sabi dito sa 'di ba? Sir, may tatanong ako, related ba, bla bla bla. Then may sabi ni Jaddera dito, may nagsabi na sa akin, nagpa-selfie sa akin, miyembro raw namin sa Bulacan po. 'Di ba? Dahil miyembro niya sa nagpa-selfie. Yung message na ginagano niya na ini-invite siya. 'Di ba? May nagpa-selfie video sa kanya. Tapos can I call you po, Sir Jad? Sige po, may audio 6 minutes silang nag-usap. Oh. Thank you so much po. Na-alarma lang kasi ako na nabanggit name nyo. Hindi sila yung nag-name drop talaga. Si FLM nung November 30. Siya yung nauna. Nakukuha nyo na, hindi pa. 'Di ba? Hirap na hirap tayo maayos ang kaso nyo. Dapat, sa kaso nyo dapat sisirain lang ng animal.
'Di ba? Sabi gano'n ni Jader, "Salamat Tren at nagulat ako dahil lang sa selfie makukulong ako ulit." 'Di ba? Yan ang pag-uusap nila. Sinendyan. Naiintindihan nyo na o hindi pa? Ano yung pinagsasabi nito ni ni talagang ano pa siya sasabi, just because di naman kayo related link kay Mr. Jad. Kaya nga sinabi nga na dating associate ng firm na involved kay Jad Kasi nga nadadrag na naman. Hindi mo kasi alam ang trend diyan kay Sir Norman Mangusin. Ang dami ng dinrag na pangalan niyan. Recently lang yung sa Vice Mayor, 'di ba? Yung binigyan daw siya ng Jaguar. 'Di ba? Tsaka 'di ba pwedeng mag-acknowledge ng tao group sa yung pag-acknowledge, walang problema ito Ginagawa ng lahat 'yan. 'Di ba? Sabi niya gano'n, 'di ba pwedeng mag-acknowledge ng tao group sa channel? Hina ng kukote. Yung pag-acknowledge, walang problema dito. Pero ang problema diyan, finiflex niya. Para isipin, uy, kaibigan ito. Ito hindi naiintindihan ng mga bobong sumusubaybay kay FLM or bobong sumusuporta kay FLM. Ito yung hindi nyo naiintindihan. Para sa inyo, plain na acknowledgement kasi wala kayong idea kung sino yung minimension niya. Nakukuha nyo o hindi? Sa inyo kasi, sa inyo mga bobo tanga-tanga, wala lang sa inyo. O halimbawa kung ako dito, mag-shoutout ako dito. Sina-shoutout ko si kaibigan ko si Ed Gain. Shoutout Ed Gain. Diba? Taga Texas yon. O si Thomas Hewitt ng Texas, shoutout po sa inyo. Sa inyo mga hindi nakakakilala doon, wala lang sa inyo yon. Pero yung mga nakakilala na sina-shoutout ko na na si Thomas Hewitt ng Texas, siya si Leatherface yung sa Texas Chainsaw Massacre. Maalam agad ng mga nakakilala. At putang ina, kaibigan pala ni Bungo yung sa Texas Chainsaw Massacre. Ingat tayo kay Bungo. Baka mamaya utusan niya yung si Thomas Hewitt na i-massacre tayo. Nagigets mo na? Hindi nakukuha ng utak Hindi naiintindihan itong bobong to na hindi lang simpleng acknowledge ng tao group yon. Finiflex niya yon. Nakukuha mo ang ibig sabihin, ito pa isa. Bibigyan pa kita ng example. Para makuha na itong bobong to. Kasi napipikon ako hindi niya nakukuha yung wala namang masama mag-acknowledge. Wala naman talaga masama. Pero kung ganito ang gagawin, for example, ito, saan na ba yun? Bibigyan pa kita isang example, ha? Para naiintindihan. Saan na ba dito yan? Naalala mo, yung sinoutout niya si Bongbong? Saan na ba yan? Wait lang, ha? Now, binabati ko si Ferdinand Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos, nanonood siya sa akin ngayon. Hello, Insan, kumusta na? Andito ako sa Heritage. If you wanna join me, then join me. Kaya, yun si Bongbong, nanonood. Diba? Masama ba yan? Hindi naman masama yan Diba? Wala namang masama mag-shoutout talaga. Nakukuha mo? Walang masama mag-shoutout. Pero anong epekto nitong ginagawa niya na to? Para i-flex sa mga tao doon na talagang kilala siya ni Bongbong Marcos. Yun ang hindi mo nakukuha, bobo. Hindi yung simpleng shoutout lang. Masama ba mag-acknowledge, Walang masama dyan. Pero yung ginagawa na ito yung ginagawa niya para mapalitaw doon na siya ay malapit kay Bongbong. Na hindi naman totoo. Tinanggi nga siya Nakukuha niyo ba o hindi? Yun yung kay Jadera na tapos sinabi niya close na close daw sila, 'di ba? Parang friend niya. Ayon dun sa conversation, nagpa-selfie lang naman daw. Tsaka yun nasabi sa convo, 'di ba?
Tapos mahal na mahal ako nun, kaibigan ako nun, di ba? Parang ganyan din kay Mayor Bernabe, binigyan din ako ng ano. O, alam mo yung ma-mention lang, nakukuha mo ba yon? Ano, Kenzenk na bobo? Yung ma-mention lang, yung pag-shoutout, normal yan eh. Normal yan eh. Kahit ako mag-shoutout Juan, wala namang problema dun eh. Pero yung purpose kung bakit ako nag-shoutout, di ba? Isa-shoutout ko si ano, oy, Mayor Isko, shoutout. Yung para bang ang labas eh, kaklose ko si Mayor Isko, na nagsisignal sa inyo, o tangina nyo, wag nyo akong gagawin, kaklose ko si Mayor Isko. Parang ganun kasi yung nangyayari. Sana naiintindihan nyo, naiintindihan na ba o hindi? Kasi yung pag-shoutout kasi, hindi naman problema yan kahit kailan. Diyos ko. Now, binabati ko si Ferdinand Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos, nanonood siya sa akin ngayon. Hello, Insan, kumusta na? Andito ako sa Heritage. If you wanna join me, then join me. Kaya, yan si Bongbong, oh, nanonood. Diba? Tapos pagdating dito, Say hi, this is the manager. Hello. Villalobos, si Bongbong. Oh, nawala. Nawala. di ba biglang nawala? Di ba? Yung pag-shoutout hindi masama yun, pero the fact na ano ka, na nag-name drop ka ng mga tao, to make it appear na ka-close mo, eh ikaw na mag-decide doon kung ano pa ibig sabihin nun. Di ba? Tapos pinagmamala, may meeting kami. Oo nga naman, may meeting. Inaano niya eh, parang ang nangyayari, binibigyan niya ng subtle na ano eh, na parang nagsasuggest siya ng idea na iba. Tapos nung nagka-bookingan na, bigla niyang, oy, ang pinag-usapan lang naman namin, ano eh, yung tungkol sa tutulungan naming cancer patient, yung may hydrocephalus, etc. Di ba? Biglang ganun na. Ayun naman talaga ang pinag-usapan nila. Di ba? Eh, nagigits nyo na. Sa mahihina ang ulo, bahala kayo kung hindi nyo pa nagigits. Now, next. Ano yung, Sana ba yung next dito? Ito, meron ditong mga... Sasampigayin ko kayo hanggang sa pumutok yung nguso niyo. Ito na naman, ano, bumabalik na naman siya doon sa dati. Nag-wear off na yung pastor image ni Sir Norman Mangusin. Ito na uli siya, yung live niya. Diba? Sasampigayin ko kayo hanggang sa pumutok yung nguso niyo. Ayan, bomba na. So, yun lamang po sa lahat ho ng prosecutors dito sa kung saan man. Ito po yung aking address. Yan po ang aking address. Nakapin na ho sa comment section para naman ho maging patas. Maging patas ho tayo. Bigyan nyo ho ako ng pagkakataon na sagutin ko kung anong human yung akusasyon nyo sa akin. Mukhang dito parang naiipit na siya, no? Na nagre-request na siya ng pagiging patas dahil feeling ko nagiging unfair na sa kanya. Mukhang madami na yung ano eh. Ito speculations ko lang naman. Kasi dito ano eh, yung by saying na maging patas daw. Ibig sabihin, ang feeling niya nagiging unfair na. Bakit kaya? Yan po ang aking address. Nakapin na ho sa comment section para naman ho maging patas. Maging patas ho tayo. Bigyan nyo ho ako ng pagkakataon na sagutin ko kung anong human yung akusasyon nyo sa akin. So feeling niya hindi siya binibigyan ng pagkakataon siguro. Dahil siguro sa dami ng love letter. Speculations ko lang yun ha. Don't quote me on that. Parang yun ang nakikita ko dito. Kasi hindi niya sabihin kung ano yung patas na yun eh. Kapag hindi mo sinasabi isang bagay kasi, libre yung isip natin na mag-isip kung ano ba yun. Kasi ho dito, pinakakalat nila pilit, scammer. Ang tanong, kung meron ho akong in-scam, pumunta ho kayo sa bahay ko, ayan ho yung address. Dalhin nyo ho yung ebidensya na in-scam ko kayo. At tayo ho'y magbabayaran. Dodoblehin ko pa. Ngayon, kapag wala ho kayong naipakita, dito ho sa harapan ng bahay ko, sasampigayin ko ho kayo hanggang sa pumutok yung nguso nyo. So, ito, yung sinasabi niyang babayaran niya, dodoblehin niya, di ba?
maraming catch yun eh. Katulad nung kay, yung pinablish ni Sir Nasukir, napanood ko po kasi doon. Kung mapapanood yung video na yun, yung nanay na naniningil, parang ang sinabi niya, na-convert yun sa tulong eh. Ito yun oh, I do suggest panoorin nyo to. Punta kayo kay Sir Nasukir California TV. Ito yung channel ni Sir Nasukir. No, ito yung source na binibigay ko na sa inyo. Then pumunta kayo dito sa videos niya. Dito nagkikwento yung nanay. Ang title ng nanay ay si ano yun eh. Hanapin nyo dito. Ito, Convo with Ate Selly. Ito kasi yung Convo. Nakakakuha ako sa credit card, pero kadalasan sa mga tao. Ito yung ano, dito sa Convo na to, ine-explain ni Ma'am Selly kung paano siya kumakalap ng pera para ipadala kay FLM. Ngayon, andito, nag-uhulog ako ng mga hulog dito, hulog doon, tubo, panay na yung mga tubo. Oo, alam niyo naman po ang credit card dito eh. Talagang interest lang ang pinain. Parang nalubog sa utang si Ate Selly di umano sa pagbigay ng suporta kay FLM. Kaming tatlo eh, sadsad na kami talaga lahat. Oo, Tapos, Diyos. eto ka mo, nung kami tinanong ko na, nung siya nakalabas na, Di ba? No, nakalabas na daw siya. Opo. tinanong ko kung kailan mo ibabalik. Ayun, minura na ako. Minura daw siya nung binalik. Hayop na po. Minura na niya ako. Pakinggan nyo to, hindi ko iniimbento to. Ito ay galing sa video ni Sir Nasukir TV. Yung Convo with Ate Selly. Naggaling yun. Oh my God. Hindi ko na hiningan doon dalawa dahil wala. Pagsad na kaming tatlo eh. Nila isasanla. Di ba? May mga nagsasangla pa na lupa. Mas ano si Edic, mas nakakaawa talaga si Edic dahil isipin mo yung pati lupain nila isasanla. Oo, dahil... Kita ma'am, pera lamang, pera. Pero yung 1 milyon na naglabas sa kanya, sa akin naggaling yun. 1 million daw na naglabas kay Ma'am Selly. Oh my Hindi God. ko na hiningan doon dalawa dahil wala. Pagsad na kaming tatlo eh. Pagsad na kami talaga lahat. Oo, Tapos, Diyos. eto ka mo, nung kami tinanong ko na, nung siya nakalabas na, Opo. tinanong ko kung kailan mo ibabalik. Ayun, minura na ako. Di ba? Tinanong daw niya di umano kung kailan daw ibabalik. Minura na daw siya. Yun ang sabi ni Ma'am Selly. Ayon dito sa interview na to. Now, kasi nasunog na yung lumang channel ni FLM eh. Para sa patas na pamamahayag nasunog na yung channel ni FLM at yung upload kay nire-re-upload ni ni Fujinius yun. Kaya lang mahirap na i-track down yun eh. Pero ang pagkakatanda ko, ang nangyari, yung pera daw na yun daw ay tulong. Hindi daw utang. Something like that. Correct me, Sir Norman Culaong, if nakikinig ka sa akin. Yun ang dahilan ni kasi may pinapakita siyang convo doon na minimension daw di umano na yun ay tulong. Hindi daw utang. Parang ganon. So, dito sa sinasabi yung sinabi ni anong tawag dito? Yung sinabi ni FLM na ito. Sorry dami kasi nagpi-PM eh. Asampigayin ko kayo hanggang sa pumutok yung nguso nyo. Amo. Na in-scam ko kayo. Kasi dito, pinakakalat nila pilit. Scammer. Ang tanong, kung meron akong in-scam, pumunta kayo sa bahay ko, ayan yung address. Dalhin nyo yung ebidensya na in-scam ko kayo. Naghahanap siya ng ebidensya. Ngayon, if ever na yung kung si Ma'am Selly ang pupunta sa kanya, hahanapan niya ng ebidensya yon at ang ipapakita niya yung siguro yung convo na sinasabi niya na yun ay hindi utang, yun ay tulong. 'Di ba?
hindi niya babayaran yun. Kasi lahat ng technically niya lahat yan. 'Di ba? Kung may tumotoo man na pumunta sa kanya yan, hahanapan niya ng mga kung ano-ano. 'Di ba? At tayo'y magbabayaran. Dodoblehin ko pa. Ngayon, kapag wala ho kayong naipakita, dito ho sa harapan ng bahay ko, sasampigahin ko ho kayo hanggang sa pumutok yung nguso nyo. Sasampigahin ko ho kayo hanggang sa pumutok yung nguso nyo. Kasi ho, may nahara. Ako ho, nakatatlong lipat ako ng bahay. Totoo po yan. Bakit po? Doon ho sa Warsaw, sa akin temporary house, pinadalan ako ng kabaong, pinadalan ako ng bulaklak ng patay. Araw-araw, mga 50 delivery ng kung ano-ano. Bastos ho, may nagpapadala ng dildo, may nagpapadala ng... may nagpapadala ng ano ba tawag dito? Yung para sa... So, and so on, parang dito, frustrated na siya na, 'di ba? Parang overwhelming na yung nararamdaman. Kung ano man yon, 'di ba? Need natin munang mag-speculate for now kung ano yung nararamdaman niya. Pero sa tingin niyo kung bakit siya nagpo-post ng address doon, ano yun para sa inyo? Comment doon sa baba. Tapos dito meron na namang isang video. Ito medyo malakas sa loob niya. At saka pag bailable lang kaso, naku, huwag niyo na ako pinagtatatakot sa ganyan. Di paposasan, tapos pag bail, ganun lang kasimple yun. Diba? Tanggap niya na may mangyayaring ganun. At handa siya mag-bail. Mukhang marami naman siyang pera eh. Doon sa nangyari. Totoo naman yung sinasabi niya na yan. Diba? Sige, papupusasan at magbe-bail. Diba? Pero ano yun hindi naman yung kaso na yun, hindi naman mamamatay yun pag nag-bail ka. Makakalabas ka. 'Di ba? Pero wala ka pa ring peace of mind doon. Attendan mo pa rin lahat 'yon ng hearing noon. Kahit pa sabihin mo na kapag bail ka, 'di ba? Sa kanya parang sanay na siya sa mga ganun yung di mag-bail, di pusasan din, mag-bail. 'Di ba? Huwag niyong pagtatakotin dahil 'di ba? Mukhang sanay na siya doon. Pero kung tutuusin, hindi mo naman pag nakapag-bail ka, hindi naman porket nakapag-bail ka ay tapos na yung kaso. Tatakbo pa rin 'yan. Tatakbo yan. 'Di ba? At malas mo, mukhang powerful yata yung nagkaso sa'yo, hindi magpapaareglo. Wala ka ring peace of mind yan. Diba? Sa mga nangyari. Pero, ayon dito sa last update ni Sir Food Genius, baka makita nyo sasakyan napakaalat-kalat sa munisipyo ng Las Piñas City. Nagmimisa si Mangusin. Mukhang humabol siya. Kasi last na ngayon December 2. Kasi nung una hindi niya inattendan yung PI nung una, yung preliminary investigation. Then dun sa second chance, December 2, mukhang humabol siya. Ayan December 2, 2025. Anyway, so abang lang ako doon. Pag-usapan naman natin bukas yung update dun sa ipopost ni Sir MG. Nawala yung nawala yung page ni MG. Hindi ko rin alam kung bakit Anyway, yun lang po.